Parang araw ng ating Pangulo. So kitang-kita naman natin na talagang those are allegations coming from them, no? Dun sa mga kalaban ng ating Pangulo. There's no such thing as grabbing, ano? Hindi marunong mang-agaw ng credit ang ating Pangulo. Siya ang inaagawan ng kredito. Marami nagke-claim na sa kanila yung credit, but still, the truth of the matter is that ang Pangulo ang siyang niakda, ang siyang gumawa, ang siyang nagpapatuloy. Kaya yung puro kalokohan po, mga fake news po lahat yan. So doon lang po tayo sa katotohanan. Mystic sa truth and justice. Doon po dapat ang bawat isang Pilipino. Ito po, sir, bong follow-up lang po. Kasi kadalasan po, yung mga DDS, ang sinasabi po nila palagi, si PBBM daw po, yung may pakana sa PhilHealth. Kasi yun po pala palagi ang tinitira nila kay PBBM, yung sa PhilHealth na 60 billion. Ano po ang mensahe or ano po ang masasabi niyo po? Okay. Malinaw na ipinaliwanag naman mismo ng ating Pangulong BBM kung ano ang nangyari tungkol sa PhilHealth. They are all entitled to their personal opinion. Karapatan nila yon. Pero dahil yung mga opinion ng mga bobong BBS, hindi natin pwedeng sundan dahil hindi naman tayo mga bobo eh. Sila lang yung bobo, kaya bahala na mga DDS supporter na sumuporta sa kanila. I'm sorry, but that's the reality of it. Hindi si BBM. Si BBM po ay walang ginagawang anomalya. Puro bintang lang na ginagawa sa kanya, kaya wag po natin silang iintindihan. Wala pong katotohanan lahat yun. Maraming salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Nadali mo talaga, sir. So, ganun din ang ginagawa niya. Talagang makatao, makamasa, talagang wala kang makikitang kaplastikan, talagang buhos talaga ang pagmamahal niya sa tao. Wala nang iniisip si Manang Lisa or si First Lady, kundi ang kapakanan ng taong bayan, especially ng mga kabataang Pilipino. So, ganun talaga sila. Talagang tandem talaga sila pagdating sa serbisyo. Kaya sana tigilan na po natin yung panunuligsa sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang pamilya. Sila po ang tamang tao sa liderato. Kaya suporta lang po tayo. Maraming salamat, Sir Bong. Salamat. Thank you very much, Sir Bong. Welcome to Bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Grounds ng Malacanang ngayong araw ng Sabado, December 6, 2025. So, nakakatuwa dahil kita mo maraming mga anghel na sobrang masasaya dahil sa pagtitipon na to. So, again, Merry Christmas sa inyo lahat from Yun. One Movement. Yes. Yes. Yan po si Sir Marlon ang talagang masigla at masaya na sumusuporta palagi sa ating mahal na Pangulo at ang kanyang pinakamagandang. Ako pa talaga. Sa vlogger ngayon, ano masasabi niyo dito sa Malacanang ngayon? Kasi ang masasabi ko sa Diretso na lang po sir, sabihin mo na lang yung position mo, tapos connection nyo kayo. Sir. Umpisa na tayo. Kaya sir, doon na po. Ako po si Ariel Defensor Gumban, ng National President ng BBM Pilipinas. Kami yung nang umupo si BBM na Victory Party, kami yung apat na pinatawag na support group. Sa out of 750 support group, apat kami pinatawag na sinabi kami ang apat na haligi ng BBM administration. Nakilala kami sa mga kabinet doon ng mga bago pa ng magsimula. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin kami since ang BBM Pilipinas 2014 ito na nagsimula hanggang sa ngayon nandito pa rin. Volunteers pa rin kami. Siguro sir, naging matibay po si President Bongbong Marcos dahil po sa inyong suporta. Walang iwanan at sama-sama tayo sa bagong Pilipinas. Sir, ito may tanong lang ako, sir. Ano pong masasabi niyo sa binabato ngayon kay Pangulo? Wala yun, siyempre mga umaano lang yan ng para mapapansin sila kasi ang mga taong bayan din naman nagwala sa kanila. Basta tayo doon pa rin tayo nagbibigay. Hindi nagpapatinag. Hindi tayo matitinag. Dumarami pa nga. Dumarami pa. Dahil sa isyu, naawa sila kay BBM sa nangyari. Kaya ito, imbis na
kumunti tayo, nagulat nga kami na marami gusto pa mag-taking sa amin. Sir, matanong ko lang, sa laban po ng Pangulo, laban sa corruption, sa flood control, ano pong masasabi niyo po? Oy, tama yun, siya nga nagsimula, kaya yung mga bato sa kanya, parang dipinsa na lang nila yon. Kasi sila ang tatamaan dito, lalo sa mga DDS. Katulad po kay Saldi ko, yung dinadawit ng mga presidente sa mga ano. Anong pong masasabi niyo kay Saldi? Hindi naman kapaniwala ang mga ano niya, kahit ang mga video ano niya, AI yata yun. Di ba? Hindi naman totoo yun mga ano, gawa-gawa lang nila. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan patungkol sa mga binabato nila sa ating Pangulo. Sabi ko sa mga kababayan ko, lalo na sa mamimber ko, huwag tayo maniwala dyan. Kasi gusto lang nila na nagmamadali, hindi makaantay ng eleksyon, gusto nila pababain nila si BBM at sila nandyan pero hindi mangyari. Sir, ano po ang mensahe po natin sa ating mahal na Pangulo ngayong Pasko? Binabati ko siya at papasalamat tayo dahil sa kanya may mga ganito tayong activities ngayon at masaya naman na Pilipino sa iyo sa pamumuno mo, mahal na Pangulo. Merry Christmas po. At sa ating First Lady po? Lalo na si First Lady, very supportive sa amin yan. Siya nga ang nagbibigay ng opisina namin at suportado niya lagi yung aming opisina. Sir, ano po masasabi natin na ang nag-utos na po ang ating mahal na Pangulo na magbigay ng arrest warrant kay Sara Diskaya? Na para magiging totoo na mayroong magpapasko na Christmas Himas Rihas. Ayan, masaya tayo kung mailabas kaagad yung warrant at mapakulong sila bago magpasko para kapanipaniwala lalo ang sinasabi ng Pangulo. At ang Pangulo hindi naman nagbibiro, talagang trabaho talaga. Saka sir, yung kaso ni Vizcaya, wala pong piyansa. Mabubuti sa Oo, walang tayo. Ibig sabihin, dapat lang kabahan na itong mga congressman, mga senador dahil baka sila na yung araw-araw na susunod, no? Ngayon nga kinakabahan na. Tingnan mo nga si Bato, hindi na makikita. Oo nga, no? At Pero dati, pero hindi natin alam saan siya ngayon. naghahamon pa dati. Yon sir, speaking of Bato sir, meron ba kayong mensahe kay Bato na kasalukuyang nag-iihaw sa bundok ngayon? Dapat panindigan siya. Yung sabi niya, make my day. Make my day, Trillanes, go ahead. Hinahanap na nga siya ni Trillanes dahil sabi niya siya magpapusas kay Trillanes. Oo. Kaya, Speaking of ICC sir, alam naman natin na naibalita nga yung pag-denied sa Second denied. Second denied kay Duterte. ako, na nagbubuli makalaya. ang mga Loyalista. bayan ng Pilipino doon. Talagang ang saya. Kasi sir, Sinubaybayan namin yon. kasi sir, 'di ba, ang patuloy nilang sinisisi ay ang Pangulo na which is meron daw kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo. Ano masasabi niyo diyan, sir? Alam mo, international na ano yan na korte yan. Walang ano yan, walang jurisdiction na si Pangulo, hindi kayang manduan ni Pangulo. Ang ICC, gumagawa sila ng kanilang trabaho. At matakin crime against humanity, yan, hindi naman. Ano pong masasabi nyo or maipapayo nyo sa mga DDS supporter na hindi po makaintindi regarding sa international law? Dapat huwag sila papalason isipan nila sa mga bayaran nila ng mga leader na yon ang sumisira ng mga pag-iisip nila. Mag-ano sila, mag-research sila. Tingnan nila kung may kinalaman ba dyan Pangulo sa ICC na yan. International Court yan. Correct. Sa kabila ng lahat ng ito, sir, sa mga pinagdadaanan ng First Family, especially ni PBBM, ano po ang naipapayo nyo? May personal po ba kayo na ipapayo sa kanila? Ang ano natin dyan, huwag siyang paapikto sa resign na yan. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho at ang mga Pilipino naman karamihan nandyan pa rin sa ating Pangulo.
Tama po. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. God bless po. Merry Christmas po. Merry Christmas sa inyong lahat.